Hello, my dear Leo. Welcome back to Practical Mystic. Ang episode na ito ay tungkol sa mga predictions kung anong mangyayari sa iyo sa buong taon ng 2024. So, babasahin ko ito sa pangkalahatan. Generally, so ang gawin mo is kukunin mo lang yung specific na mensahe na mag-resonate sa iyo. Personally, by using your intuition. Okay, so let's dive in. Okay, so ito na lahat ang mga cards para sa iyo, Leo. Alamin natin kung ano ang mangyayari sa iyo sa buwan ng Enero hanggang Disyembre sa taong 2024. Okay, so simulan natin sa buwan ng Enero. Ito ay ang tinatawag na Ten of Swords. Unang sinasabi dito na balanse ang iyong root chakra, pero ang problema is doon sa mga higher chakras ng iyong katawan na kung saan kasali na ang iyong isipan. Now, ang iyong sitwasyon is maraming gumagambala sa iyo. Itong mga swords, ito ang dahilan kung bakit ka nakakaranas ng depression or pagkalungkot. Kasi maaaring ang iba sa inyo ay nalalaman ninyong tinatridor kayo ng mga kaibigan ninyo or kakilala. And kayo mismo ay kung hindi man yan attacking na patalikod, kagaya ng chismis, maaaring harap-harapan kang inaaway ng isang tao, no? Na harap-harapan kang inatake. Pero ang iba sa inyo ay inaatake ka ng patalikod. Okay? Yun ay tinatawag nating backstabbing or betrayal. Okay? And may mga masasakit na mga salita na binitiwan tungkol sa iyo. Kaya nga backstabbing ang tawag sa kanya. And ang iba din sa inyo, kung hindi kayo tinatridor ng ibang tao is nagkaroon lang kayo ng depresyon or kalungkutan dahil nabigo kayo sa inyong negosyo or nabigo kayo sa pag-ibig. Kaya yan ang nangyayari, kayo ay nakaranas ng depresyon or kalungkutan. And yung pagtataksil, yung pagkabigo ay isa sa mga dahilan kung bakit makakaranas ka ng emotional breakdown. Talagang totally low vibrational ka kapag nakaranas ka ng emotional breakdown. Okay? And ang iba naman sa inyo ay maaaring hindi nakaranas ng pagkabigo or pagtataksil. Sadyang napagod ka lang kasi maraming stress na ibinigay sa iyo. Ang nangyayari sa iyo ay emotionally fatigue. Nakaranas ka lang ng stress, no? Stress or fatigue. Na sobrang napagod ka dahil sa burden na ibinibigay sa iyo. Maraming ipinapagawa sa iyo. Maraming bagay na dapat aatupagin. So, ang nangyayari is nakaranas ka ng fatigue. Okay? Fatigue or breakdown physically. And tao lang naman tayo na makakaranas din ng pagod. So, iyon. So, paalala sa iyo na iwasan mo yung pagiging sub-sub sa trabaho kasi ang mangyayari sa iyo kung magiging sub-sub ka sa pagtatrabaho ay makakaranas ka ng pagkapagod
Okay, pagkapagod. At saka kung pagtataksil man yan, kailangan mong tanggapin. Acceptance is the only key to happiness, which means kung matatanggap mo ang sitwasyon na tinatraidor ka, sooner or later, malalagpasan mo din yan ang pagsubok na yan. At kung ang iba sa inyo ay nakaranas ng pagkabigo, tanggapin mo ang kabiguan na nangyayari and start to move on. Okay? Pero dito sa Universal YT Tarot, na-specify dito na ang klase ng Ten of Swords na nangyayari talaga is heartbreak. Okay? So, heartbreak is still one of the emotional breakdown. Makakaranas ang tao ng emotional breakdown kapag nabigo sila sa pag-ibig. Parang tinatraidor sila sa pagmamahal. Ngayon, ito, wala akong ibang masabi kundi tanggapin mo yung pagkabigo sa pag-ibig or ano pa man yan na naging dulot or dahilan ng iyong emotional breakdown. Tanggapin mo siya and huwag mo nang isipin kung ano ang dahilan ng breakdown na yan, emotional breakdown na yan. Kundi, ang isipin mo na lang is kung paano ka makapag-move on. Okay? Napaka-importante ang pag-move on. So, yun yung mangyayari sa buwan ng Enero. Dito naman sa buwan ng Pebrero is yung tinatawag nating Ten of Wands. Ten of Wands ay isa sa mga creative fire energy. So, ibig sabihin, meron kang talagang mapusok na desire or pagnanasa na gusto mo talagang makalipat na sa ibang lugar para masasabi mo na rin na para makapag-move on ka na rin. So, ibig sabihin, para lang makapag-move on ka ay lilipat ka ng ibang lugar. Ngayon, at dahil 10 of Wands ito, hindi ka makapaglipat. Okay? Nahihirapan kang makapaglipat dahil yung mga bagahe mismo na dala-dala mo, ang siyang naging dahilan na hindi ka makapagpatuloy sa iyong paglisan, sa iyong paglalakbay. Okay? Kasi masyadong marami ka pa palang pinapasa ng mga burdens or yung mga bagay na nakapagbibigay sa iyo ng bigat sa iyong planong na magiging hadlang sa iyong plano na maglipat sa ibang lugar. Okay? And ito, kabaliktaran ito sa Ten of Swords na makikita dito sa Beginner Tarot Deck sa buwan ng Enero. So, ibig sabihin ngayon, kung ito ay Ten of Swords in the verse, ibig sabihin, pinagsikapan mo ng iligtas ang iyong sarili mula sa mga bagay na nakapagbigay bigat ng damdamin, kalooban at isipan. At hinihikayat mo na yung sarili mo na makaligtas sa nakaraan. Okay? Kasi yung mga pangyayari sa nakaraan, yun yung pabalik-balik na iniisip mo. So ngayon, dahil Ten of Swords in reverse, ibig sabihin na sinisikapan mo na kalimutan yung nakaraan para hindi na siya magiging bagahe na nakapagbibigay hadlang sa iyo at nakapagbibigay ng bigat na yung bigat na yun yung dahilan na hindi madali sa iyo yung paglisan. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mo nang kalimutan yung
yung pangyayari sa nakaraan para hindi na siya magsisilbing bigat sa iyong paglalakbay. So, kalimutan yon para gumaan na yung mga bagahe mo. At dahil magaan na yung mga bagahe mo, makakapagpapatuloy ka ng makalipat sa ibang lugar. At para sa buwan ng Marso, Enero, Pebrero, Marso, ito ngayon ay The Magician in Reverse. Ang The Magician in Reverse ay so far, ito ang pinakauna na arcana card sa reading na to. This is saying na balanse naman yung heart chakra mo. Balanse siya. It is active. Kaya lang nahihirapan kang mag-manifest sa isang bagay na gusto mong i-manifest. Kasi may manipulation na nangyayari. Yung parang naisahan ka ng ibang tao. Okay? Yung mga tao na nakapalibot lang sa'yo. Or ito ang The Magician. Nahihirapan kang mag-manifest dahil na sinasayang mo lang yung talent mo, or nahihirapan kang mag-manifest dahil sa ilusyon na pinoproject sa iyong paligid, or kaya ano ba yung deception? Niloloko ka ng mga tao na nasa paligid mo. So, ibig sabihin, ito, betrayal. Tinatraidor ka ng isa sa iyong mga kaibigan, kamag-anak, or kapamilya. Ngayon, sila pa ngayon talaga ang naging dahilan kung bakit hindi ka makapag-manifest sa iyong buhay. Okay? Kasi, manifestation, isa yan siya sa mga abilidad ng mga tao para magiging matagumpay. Pero, hindi mangyayari yung manifestation na yan kung hindi naman aktibo lahat yung chakras mo sa katawan, lalong-lalo na yung third eye chakra at saka yung crown chakra. So, unsuccessful tuloy. Anyway, we have the Knight of Cups. The Knight of Cups. The Knight of Cups is one of the emotional water energy. Okay. Parang sinasabi dito na gagawa ng paraan ang universe para matulungan ka na maging matagumpay sa iyong pag-manifest. Okay? Ayan. Nakikita mo? May ilog dyan. Ilog at bundok sa kabila sa kabilang dako. So, ibig sabihin, itong magiting na mandirigma na ito ay siyang nagsisibing tulong mula sa universe para matulungan ka na maging successful ang iyong pag-manifest sa buhay. Okay? So, malalabanan mo yung mga pagtataksil or panluloko sa iyo sa pamamagitan ng kupa na ibibigay ng magiting na mandirigma na ito. The Knight of Cups. So, importante na dapat balanse yung heart chakra mo. Kaya nga, ang mandirigma na ito ay may kinalaman sa emotional water energy. Kasi, meron din namang ibang mandirigma. Yung Knight of Pentacles, Knight of Wands, at saka Knight of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Swords. Pero yung Knight of
yung Knight na nandito is Knight of Cups. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng Knight of Cups, tutulungan ka na i-uplift yung emotion mo. Kasi, mahalaga yung emotional upliftment. Importante yun siya. Isa siya sa mga requirement para magiging successful yung pagmamanifest mo sa buhay. Halimbawa, okay, magbigay ako sa'yo ng halimbawa sa manifestation. Okay. Nagmamanifest ka na gusto mo magka-jowa ka na. Okay? Gusto mo magka-boyfriend ka na. Now, ibig sabihin, para mag-manifest yan sa buhay mo, you need to tune in to the vibration of at least 432 hertz. Okay? That's the frequency of love kasi. So, in order for you to become successful in that manifestation about love, being in a relationship with somebody, parang ganun. So, kailangan mong i-uplift yung emotion mo, yung puso mo, the heart chakra. I-activate mo yung heart chakra mo, tapos i-uplift mo yung mood mo. Now, in order to effectively manifest love, is that you have to show love to others. Okay? Kasi hindi man mag-attract sa iyo hindi ibibigay sa iyo ng universe kung ano man yung hinihingi mo sa kanya kung hindi mo ipinapakita sa sarili mo mismo. Kasi manifestation is the reflection of your energy. So if you want to reflect an energy of love, is that you have to show it to yourself first. So by making it successful in your manifestation is you have to show love to your family, love to your relatives, to your friends, and love to yourself, of course. Ang pinakamahalaga sa lahat is love for yourself. Kasi sa tingin ko, yung mga lalaki sa ngayon, hindi kanila kayang mahalin kung nakikita nila mismo sa iyong sarili na hindi mo mahal yung sarili mo. Magiging kampante yung lalaki na mahalin ka kung nakikita niya sa iyo na mahal mo yung sarili mo at kampante ka sa sarili mo. Yun. That's it. So that's the moment that you are gonna manifest effectively. Okay? Remember that you are a magician. Ibig sabihin, walang imposible sa iyo. Kaya lang, there is a certain frequency na dapat mong i-tune in. Kagaya nung kanina, tune in to the frequency of love. So you have to reflect to yourself the vibration of love, okay, in order to attract in order to attract love also projected from the universe. At kung gusto mo naman na magkapera yung limpak-limpak na salapi is that I don't know what is really the frequency of money, pero sa tingin ko 369 is enough because 369 is the kind of frequency na unleash ako to unleash, not really unleash, but to break the fear, lost your root chakra. Now, if you tune into the frequency of 369, mawawala yung takot mo sa sarili mo, sa paligid mo, sa future mo, sa present, lahat ng fear. Now, and by that, kung na-activate na yung root chakra mo, so, madali lang sa'yo mag-attract yung wealth, yung money. Kasi yun yung, sa tingin ko, yung frequency na kailangan para i-project sa'yo ng universe yung financial abundance. Okay? Kaya lang, magician in reverse, ito, para sa buwan ng Marso. So, para magiging the real magician ka, that for you, nothing is impossible. As you can see, the infinity symbol on top of your head is that you need to tune into the vibration of love or to just uplift your emotion. Remember that the cup is one of the emotional water energy. Okay? So, tanggapin mo muna ang kupa na ibibigay sa'yo ng universe para ma-uplift yung mood mo
At marirealize mo sa sarili mo na ikaw pala ay isang The Magician. So, madali lang sa'yo mag-manifest. Once you are truly becoming The Magician. And for the month of April, ito ay tinatawag na Four of Swords. Four of Swords in reverse. Four of Swords in reverse, ibig sabihin, you are totally disturbed. Supposedly, magbabakasyon ka, mamamahinga, nakahiga lang, walang ibang iniisip, nasa relaxation state yung isipan mo at saka yung damdamin. Pero in reverse, ibig sabihin, maraming nang-iistorbo sa iyo, no? Namamahinga ka, pero marami ka namang iniisip na parang sa iyong mga iniisip, hindi ka tuloy magkaroon ng mahimbing na tulog. Okay? Sa kasalukuyan, namamahinga ka. Pero, may tumatawag sa iyo na ganito ang gawin, ganito, ganon. So, nai-intervene bigla yung pamamahinga. Okay? And then ito ang tinatawag na Five of Wands. Okay. So ngayon, hindi ka nagkaroon ng lubos na pahinga, hindi ka nagkaroon ng mainam na tulog dahil meron mga tao na gumagambala sa iyo, no? Yung mga tao na nagsisilbing hadlang sa iyong mga plano sa buhay. Ayan. Nagkakagulo sila. Ginugulo ka nila. Dahilan. So, ang nangyayari is, hindi mainam ang iyong tulog. Or ang iba sa inyo namamahinga, pero hindi sapat yung pahinga dahil maraming nangingistorbo sa iyong isipan. And the next, ito ay tinatawag na, okay, January, February, March, April, May. Okay, ito na ngayon para sa buwan ng May. Now, ito ay Three of Cups. Nangangahulugan na balanse yung third eye chakra mo. So, doon sa buwan ng Marso, hindi balanse yung chakra mo. So, hindi ka makapag-manifest effectively. Kailangan mo pang hintayin itong magiting na mandarigma na ito para ibigay sa iyo ang kupa na ito na makakatulong sa iyo na i-uplift yung mood mo para magiging effective ka na magician. Ngayon, yung pagiging effective magician mo ay mangyayari sa buwan ng Mayo. Okay. So, yun pa lang yung buwan na nagiging magician na. Okay, dahil aktibo na yung third eye chakra mo at saka na-uplift na yung mood mo. So, dito, itong Three of Pentacles pala, hindi Three of Cups. Three of Pentacles is more of collaboration. Okay? Teamwork. More of collaboration, teamwork, and nakikialyansa ka sa ibang tao, no? Nagkaroon ka ng isang pakinabang na alyansa sa ibang tao. Kung saan, sila yung mga tao na kakatulong sa iyo na matuto. Okay? Marami kang matutunan sa kanila. At the same time, may natutunan din sila sa iyo. Okay? And, kapwa yung nagtutulong-tulungan, kapwa kayong nagsikap para maabot ninyo yung layunin ng inyong organisasyon. Para magiging matagumpay yung pakikialyansa ninyo sa isa't isa. And, meron kayong pangarap na hinahangad. So, nagtutulungan kayo sa isa't isa para makamit ninyo yung pangarap ninyo. Okay? And, habang kayo ay nagkaroon ng pakikipaghinabang na alyansa, kinakailangan din sa inyo yung determinasyon, no? Determinasyon na makamit yung layunin ng inyong organisasyon or layunin ng inyong pakikipag-alyansa. And with the Three of Pentacles, ito yung tinatawag na Seven of Cups. Ibig sabihin maraming choices. Maraming mapagpipilian na desisyon.
or maraming mapagpipilian na mga choices. Okay? Or maraming mapagpipilian na paraan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 means infinity. So, ibig sabihin, marami talaga. Maraming mapagpipilian na desisyon. Mapagpipilian na magandang plano. So, ang nangyayari dyan, ikaw ito, naguguluhan ka kung alin sa mga choices na ito ang iyong dapat piliin. Okay? Para sa buwan ng Mayo, sa Hunyo naman tayo. Sa Hunyo, ito ay tinatawag na Three of Swords in the upright, which is opposite to the Three of Swords mula sa Universal White Tarot deck. Ito, ibig sabihin, unti-unti nang humihilom ang sugat ng iyong puso. Wow, okay. So, nagsisimula tayo sa January. Ramdam na ramdam mo pa yung sakit ng iyong damdamin, no? Nakaranas ka ng pagkabigo sa pag-ibig, pagkabigo sa plano, nakaranas ka ng pagtataksil. So, masakit. Masakit sa damdamin, masakit sa isipan. Pero sa pagdaan ng mga buwan, mula sa Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, dito sa Hunyo ay masasabi nating totally healed ka na. Okay? Unti-unti nang tinatahi, no? Nakatahi yung puso mo. So, unti-unti nang humihilom ang sugat ng iyong puso or ng iyong, sakit sa iyong damdamin. And with the Three of Swords in the upright is ito, the High Priestess. The High Priestess is actually a Pisces energy, and Pisces energy is an intellectual, and not intellectual but emotional water energy. So ayan, hindi ka nakikinig sa iyong intuition, or mahirap sa iyo sundin ang dikta ng iyong intuition. So, nangyayari, hindi nagiging balance ang iyong feminine energy at saka masculine energy. So, you need to work on it. Pinapaalala ka sa card na ito na kailangan ka makinig sa iyong intuition. Yan. Makinig tayo sa intuition kasi alam ng intuition kung ano ang ikakabuti sa atin, no? Isa siyang inner voice sa ating katawan. Kasi meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa at espiritu. Now, yung kaluluwa, nagsisilbing guiding compass natin sa buhay. At nakikipag-usap sa atin ng ating kaluluwa gamit ang ating intuition. Okay? And, sa buwan ng Hulyo, ito, the King of Cups. The King of Cups. Ayan. Double confirmation na ito na aktibo yung third eye chakra mo. Bilang hari, no? Bilang hari ng mga kupa, sinasabi dito na ikaw ay mature, may malasakit sa ibang tao, and kalmado ka at the same time. Okay? Ang iba sa inyo ay mapagpuga kasi nga you have that compassionate heart. And pala kaibigan, alam naman natin na ang hari ay hindi basta kakaibiganin. Pero ikaw bilang hari ng mga kupa, remember that cup is an emotional water energy. So bilang hari, ikaw ay hari na pala kaibigan. May simpatya sa mga tao. Mayroon kang karunungan. Pasensyoso. Balanse ang iyong mga chakras. Especially the masculine energy and feminine energy. Affectionate ka. Okay? Napaka-romantic. Okay? Especially kung ikaw ay nasa sa isang relasyon, ikaw of course ay napaka-romantiko. Very charming. And ikaw ay nagiging isang hari ng kupa dahil lumaki ka sa isang pamilya na
family-oriented, no? Isang pamilya na malusog in the sense na mapagmahal na pamilya, okay? Malayo sa mga sumpa. Hunyo, Hulyo, Agosto. Okay, ito naman ang para sa buwan ng Agosto. Sinasabi dito na meron kang Four of Pentacles. Ibig sabihin, nakalikom ka ng pera. So ngayon, ikaw ay naging maingat sa iyong pera. Hinahawakan mo itong portamoneda na ito kasi naglalaman ito ng pera. Nilagay mo pa yung kamay yan kasi hindi ka nagtitiwala sa locket, no, yung lock ng portamoneda mo. Hindi ka kontento nun sa lock na yun. So ang ginawa mo, nilagay mo yung kamay mo dito para double yung safety ng mga pera mo na iniimbak mo. At the same time, nakalingon ka doon dito banda kasi sinisecure mo yung area, no? Sinisiguro mo na walang ibang tao na walang tao talaga na makapunta sa iyong kinatatayuan at kunin sa iyo ang iyong portamoneda na naglalaman ng maraming pera. Now, with this Four of Pentacles is that meron tayong tinatawag na Seven of Cups. Seven of Cups is still about transition. Okay? So, maaaring ang iba sa inyo ay nagtitipid na ng oras, nagtitipid ng panahon, nagtitipid ng enerhiya sa sarili dahil sa tingin niya yung mga tao na nagiging kasama niya sa mahabang panahon ay parang hindi na sila nag-resonate sa iyo, no? Parang na-realize mo na hindi sila karapat-dapat na kaibiganin mo sa mahabang panahon kasi nga nakaranas ka na ng improvement sa sarili mo. At dahil nakaranas ka ng improvement sa sarili mo, yung vibration mo sa katawan parang tumitindi. So, ang mangyayari dyan is hindi mo na kapareha ng energetic frequency yung mga tao na nasa paligid mo. At dahil hindi na kayo magkakapareha ng energetic frequency, wala kang nang pinaplanong makasama sila ulit. In fact, gusto mo pang lisanin ang lugar, no? Kasama sila. Lisanin ang lugar at mag-move on. Sa buwan ng Setyembre, ito ang tinatawag na Queen of Pentacles. Triple confirmation na ito na ang Queen of Pentacles ay isa sa mga card na nakasaad na ang intuition mo ay aktibo. Okay? So, pero bilang the Queen of Pentacles in the upright, ibig sabihin, hindi ka grounded. Pero ambisyoso ka, no? Ambisyoso ka, pero wala kang hinangad na magsipag para makamit yung ambition mo na yumaman. Okay? Bilang Queen of Pentacles, social climber ka pala. Gusto mo yung status na elite, yung status ng mga mayayaman. Pero sa iyo, isang pentacle yung hawak-hawak mo, pero malaki na siya. Okay? So, qualified ka pa rin. And, Queen of Pentacles, sensitive ka. Ayan. But anyway, you're also the Page of Pentacles. Wow! So, ngayon, meron kang pentacle sa iyong pagiging reyna at meron ka ring pentacle mula sa Page of Pentacles. So, dalawang pentacle na yan. Ibig sabihin, marunong ka ng bumalanse sa pagitan ng dalawang aspeto ng iyong buhay. Kagaya nito, pentacle ito na may kinalaman sa negosyo or trabaho. Tapos ito, pentacle na may kinalaman sa relationship, sa boyfriend. Ayan. So, having Two of Pentacles, madali sa iyo i-manage ang career at the same time, ang love life. Okay? So, maganda yan. Ibig sabihin, totally nakapag-move on ka na kasi meron ka ng bagong kinakasama na tao na later on, makukonsidera mo na rin na special someone sa buhay mo.
Okay? Okay, dito na tayo sa buwan ng Oktubre. Ito ang tinatawag na Three of Wands. Remember that the Three of Wands is a creative fire energy. So, meron kang passion na, meron kang pinaplano sa hinaharap na gawin. Okay? Gusto mong ma-accomplish yan. Meron kang mga plano sa future. Pero, hindi natupad. hindi natupad kasi siguro pera ang dahilan. Maaring pera ang dahilan. Oh my God. Ito. Pangalawang beses ko nakikita ang Three of Pentacles sa card sa reading na ito. Ibig sabihin, merong mga taong handa kang tulungan sa iyong plano sa buhay. Kagaya ng paglipat sa ibang lugar. Okay. Ito naman sa buwan ng Nobyembre, yan, the Tower. The Tower is a major arcana card, which is saying na aktibo yung solar plexus chakra mo. Not solar plexus chakra, but sacral chakra. Okay? Dito sa Tower, maraming mga tao na nahuhulog. Nagiba yung tore. Nahuhulog yung mga bagay-bagay sa paligid ng tore. Nangangahulugan na may kaguluhan na nangyayari, may malaking distraction or sudden upheaval. Or iba pa na mga pangyayari na nakapagbigay ng trauma sa mga estudyante. Okay?